Magandang araw na muli mga boss. I-check up ko nga itong ibababa daw na transmission dahil sobrang tigas daw ng clutch pedal. Tignan natin mga boss. Aba, tignan nyo. Grabe tigas ng clutch pedal ni customer. Fluid to, di ba? Oo. Ano, bigla lang to tumigas, sir? Oo. Tumigas. Dito lang yung fluid niya. Oh. Oo, ano? Pinapakiramdaman ko nga yan mga boss kung may problema dito sa clutch master niya eh. Pati dito sa bushing ng clutch pedal niya. Kung bakit ito matigas. Pero wala, smooth na smooth siya. Wala namang sabit pag diniin ko itong clutch pedal. Kaya ang gagawin ko dito mga boss dahil hindi ito sa transmission component niya. Pwedeng nasa secondary clutch lang ang problema nito. Kaya nagpakuha ako kay customer ng mahihigaan at jack para matulog muna ako. Para mahiga muna ako sa ilalim. Nang sa ganun ay ma-check up ko muna itong secondary niya. Actually, hindi ko ibababa ang transmission nito mga boss. Check up lang ang usapan namin dito kung bakit matigas. Pina-check lang sa akin ni customer. At napansin ko nga yung push rod dito mga boss. Hindi siya gumagalaw. Matigas siya. Pag itinutulak ko, dapat may play yan kahit papano. Na itong push rod niya, pag itinulak ko, yung piston naman sa secondary, gagalaw. Kaya lang talagang matigas itulak. Kaya kung mapapansin nyo, kinakalas ko na yung 2 bolt na number 12 dito sa secondary clutch ni customer. Actually mga boss, pang-5 na akong hahatol dito at kung saan na nagpunta si customer dahil mabigat pala ang bayad dito pag binaba mo ang transmission. Pinakita sa akin ni customer yung 4 na estimate, 45,000, 35,000, 15,000 at 17,000. Grabe, ganun na pala kamahal ang pagbaba ng transmission ngayon. Tanggalin ko muna itong boot ng secondary clutch. Kilalawang yung loob, eh, oh. Siguro Oo. tumigas. Ayan, oh, di niya sinake up, eh. Ayun ang pagkamali siguro niya. Alam niyo mga boss, mula nung inatake ako sa puso, ipinagbawal na sa akin ng doktor na magbaba ako ng transmission. Ibig kong sabihin yung mga mabibigat na trabaho, bawal na sa akin yun. Pero kung mga ganito lang naman, tapos troubleshooting, hindi naman gano'ng mabigat yan, wag lang sobrang stress, okay sa akin yung trabaho na yun mga boss. Tapos yung mga customer sobrang bait, gaya nitong mag-asawa na pinasyalan pa ako sa bahay, napakabait. Kaya nung gagawin ko na nga itong sasakyan niya, ako na mismo yung pumunta sa bahay nila, kasama ko rin yung asawa ko. At pagkatapos ko ma-check up itong sasakyan niya, ayun, nakipagtsikahan na kami mag-asawa sa kanilang dalawa. Hanggang sa inabot na kami ng gabi dito sa bahay ng customer. Kasi ang trabaho ng babae pag nasa abroad siya, sa war zone. Sa Pakistan, sa Afghanistan, sa Iraq, doon siya naka-assign. Sinasama niya ron yung asawa niyang lalaki. O di ba napakabait ng babaeng customer, till death do us part. At kahanga-hanga yung tapang nila sa pagtatrabaho. Actually, si customer na babae, respetado siya sa ibang bansa. At hanggang dito nga sa Pilipinas, nakita ko yung tapang ng babae. With document pa yon at napanood ko pa talaga sa mga balita. Sige na mga boss, hanggang dito na lang, nagmamartes na ako eh. Bibili na kami ng pyesa ni customer. Tingnan nyo, grabe yung stock up ng piston. Kaya medyo nahirapan ako tanggalin yan mga boss. Tinuktok ko lang tinuktok hanggang sa lumabas itong piston eh. Ayun ang magiging reason talaga pag matigas itong piston dito sa loob. Apektado talaga dyan yung clutch pedal. Kaya tama yung hinala ni customer. 60,000 pa lang daw mahigit yung tinatakbo niya para ibaba itong transmission. Ang tagal niya raw akong hinanap, tapos sa comment section, bihira naman daw ako sumagot. Kasi nga mga boss, kaya ayoko basta-basta sumagot sa comment section. Unang-una, yung sasakyan nyo, hindi ko naman personally nakita. Gaya ng kalampag at langit-ngit, 4 yung side ng sasakyan mo Paano kita masagot ng tama? At kung hindi man umandar yung sasakyan mo, alam ko ba yan kung meron niyang kuryente o meron niyang gasolina o kaya may problema sa sensor kung hindi ko nakikita? Dapat makita ko syempre. Ang mga sinasagot kong tanong kasi mga boss, yung may pag-asa at malapit sa katotohanan ang sagot ko, hindi yung hula. Ayoko ng hula eh. Kaya nga pag may nag-comment sa akin na bakit hindi daw ako sumasagot sa tanong, unang-una, ayoko kasi magkamali ng sagot. Pangalawa, sumasagot ako, hindi mo lang siguro nakita. Kaya pasensya ka na, at least kahit papano, kilala na kita. Ito ang ginagawa ko ngayon, sila mag-asawa, napakabait Nakapaghintay ng ilang buwan kahit na sumakit na yung tuhod nila. Kasi nga, hindi naniniwala yung lalaki na baba ito ng transmission. Kaya kung ano daw magiging hatol ko, maniniwala na daw siya. Kaya lang, sa awa at tulong ng Diyos, ito ang hatol ko. Palit lang yan ng secondary piston. Ayan na mga boss, inilagay ko na dito sa secondary cylinder unang-una yung spring, tapos itong piston na binili ni customer. Naipasok ko na itong piston dito sa loob ng cylinder ng clutch secondary. At nakita nyo naman, bago ko inassemble yan, binasa ko yan ng brake fluid para hindi ma-damage yung piston seal. Siyempre naman mga boss, pag inassemble nyo yan, dapat malinis na itong secondary cylinder bago nyo ilagay yung bagong piston na binili nyo. At ito naman yung boot dito sa cylinder.
ikakabit ko na rin yan mga boss. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong secondary clutch dito sa transmission. Pero bago yun mga boss, i-drain ko muna itong clutch fluid ni customer. Na habang tumutulo yan mga boss, si customer naman, pag malapit na mag-empty sa reservoir, sinasalinan niya ng fluid. At kung makikita nyo mga boss, di ba? Marumi na rin itong clutch fluid niya. At sobra na siya sa lapot, na isa rin yan na pwedeng maging dahilan ng pagtigas ng clutch pedal nyo. At kung sa palagay nyo, sapat na napalitan nyo na yung fluid dito sa reservoir, pwede mo na ngayon ilagay itong flexible hose dito sa secondary clutch. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil ito namang flexible hose, mayroon niyang guide pag inilagay nyo na siya dito sa secondary clutch cylinder nyo. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalagay nyo ng banjo bolt dito sa thread nya para hindi kayo makalos thread at pag okay na tsaka nyo ngayon i-final yung higpit gamit itong box wrench nyo na number 12. Tapos pwede mo na ngayon i-position yan pag sigurado ka na maayos yung pagkakahigpit mo ng banjo bolt. Pag ipinosisyon mo na itong secondary clutch mga boss, unahin mong itutok dito itong push rod sa fork niya. Ayan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko. Dapat maipasok niya sa butas ng fork itong push rod. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman yan isentro. Pag naitapat mo na yung push rod dito sa butas ng fork niya, na ipasok mo na siya, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 12. Ayan mga boss, diba? Madali lang kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Dalawa lang naman yung bolt na number 12 na ilalagay nyo dyan. Alam nyo mga boss, kapag tumitigas ang clutch pedal nyo, dito muna kayo mag-check. Kasi napapasukan ng dumi yan o kaya nababasa ng tubig, diba? Kasi mga boss, pag medyo kinalawang na yung bukana niyan, na alam naman nating lahat na ang kalawang dumadami yan. Na ang mangyayari, apektado na dyan yung pagtapak mo ng clutch pedal. Doon na magsisimula yung pagtigas niya. Kaya nga itong si customer, hanap siya ng hanap sa akin. Asus, wala pang 1 kilometro yung layo niya sa akin. Kung hindi niya pa raw napanood si Negroy na vlogger, hindi niya malalaman na magkalapit lang kami. At ito na mga boss, kung makikita nyo, pinapinal ko na yung higpit ng 2 bolt dito sa secondary clutch. At syempre naman, itong banjo bolt gamit itong box wrench sa number 12, ipinal ko na rin yung higpit dyan. Ayan mga boss, nahigpitan ko na rin. Ipakita ko naman sa inyo na malambot na itong push rod niya. Ayan mga boss, yung push rod, atrasabante ko na siya. Dapat ganun. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede na akong mag-bleed. Niluluwagan ko na yung bleeder niya mga boss na number 8. Pinatulo ko muna, nakita nyo diba? Pinatulo ko muna siya. Ayun ang pinakamagandang pag-bleed na gagawin nyo mga boss. Alam nyo kung bakit? Mas madali ka mag-bleed kapag ganyan ang ginawa mo. After ng ilang seconds, sarado ko ulit itong bleeder. Mag-bleed na ako mga boss. Sige, bomba. Di mo lang. Bomba. Perme. Perme lang ha. Dapat mga Bomba! boss, pag binomba nyo yung clutch pedal, pag sinabi kong pirme, nakadiin ka sa clutch pedal. Ayun ang ibig kong sabihin na pirme. Tsaka ka ngayon magre-release ng fluid dito sa bleeder niya. I-side view ko mga boss para makita nyo yung laro ng push rod niya dito sa fork. Perme. Bomba. Nakita nyo mga boss, buo na yung fluid na lumalabas dito sa secondary clutch. Ibig sabihin yan mga boss, okay na yan. Bitaw, At kahit bitaw. hindi ko pa yan Bitawan nakikita mo. sa clutch pedal mga boss, alam ko malambot na yan. Kasi yung palo ng push rod niya dito, mabilis na eh. Ibig sabihin, pag inapakan ng customer yung clutch pedal niya, malambot na siya. Kasi nga ako mismo kanina, na-experience ko matigas yung bomba. clutch pedal niya. O tignan nyo. Ayos na oh. Ang ganda ng palo dito eh. Kita nyo naman yung push rod niya mga boss, di ba mabilis na siyang gumalaw. Ibig sabihin, malambot yung clutch pedal pag inapakan ni customer. At para sigurado, ako naman yung mag-check sa clutch pedal ni customer para makita nyo na rin. Kasi hawak ko yung camera eh. Maganda kasi mga boss, makita nyo rin. Kung makikita nyo itong sasakyan mga boss, ito yung special na malaki nila eh. Kasi testing ko. Tigas to kanina eh. Ito na mga boss, ako naman yung mag-check. Tapos nito mga boss na ma-check up ko, ayan o, lumambot na talaga yung clutch pedal niya. Nakita nyo naman, ang bilis ko na siyang nadidiin. Sabi ko nga kay customer, mag-road test naman kami. Mas maganda kasi para sigurado.
Lagi naman ako ganito, si customer ang pinapahatol ko. Tinanong ko nga siya kung malambot na talaga itong clutch pedal. Ano? Okay, lumambot? O, lambot na. Okay na siya eh. Kaya tigas yun, unang hawak ko eh. Sobrang tigas. Ilan ba tumingin yan? Yan, ilan na Daming tumingin? tumingin ito, 4 yata ang mekaniko. Oo? Yung transmission ng hatol eh. Kasi nakita ko sa mga video mo kasi, sabi ko, parang hindi pa to ano talaga. Hanapin ko muna ito si Ricky. Baka sakaling makita ko. Nagulat ka, magkapit-bahay na pala tayo. Lapit lang pala. Kung wala yung ano, yung tawag no? Napanood niya kasi si Negroy na vlogger, kaya natuntun niya yung bahay ko. Village ka lang pala dito. Ano to? Pacific Pacific. Residence. Dito ka lang pala Pacific. Pateros ako eh. Ano? Hindi ka na mangalay niyan. Oo. Dati kasi, parang tinatamad na ako dahil parang nangangalay na ako. Okay na. Dapat hindi na ano. Ha? Dati kasi parang sumasabit eh. Pag nagkakabyo kami sabit, Tumigas na siya. Ilabas pa ba natin? na, okay naman na eh. Dito na sa atin. Mas mahangin ah. Sarap pala dito sa inyo ah. Dami ko na napasok na village sa Alabang, sa Taguig, sa Pasig, sa Quezon City, sa Makati, pero wala pa akong bahay sa mga yan. Bakit kaya? Naalala ko tuloy yung nag-aaral ako. Lagi kong katabi yung first honor. Para bang laging muntikan lang. Kunting kasiyahan kung maluwag kayong pamilya. Mas smooth na yung bitaw mo ng clutch eh no? Smooth na no? Smooth na siya. Nakakontrol mo na siya eh. Lambot na. Dahil okay na ito mga boss, salamat sa panonood. Sana lagi kayo nakakuha ng idea. Muli mga boss, maraming salamat sa Diyos. Alam ko naman hindi ko ito magagawa kung hindi niya ako tutulungan. Okay na ito mga boss, maraming salamat.